Hello, good morning Pilipinas. Ohayo gozaimasu Japan. Yes, today is Sunday, my favorite day of all. Well, wala tayong work today. Actually, kahapon pa ako walang pasok. Kasi, biglang in-announce lang na pupunta somewhere yung aking boss. That's why, mula kahapon wala akong pasok. So lucky. Anyway guys, wala talaga akong pasok ng Sunday and Monday. Yan ang pinaka off day ko. So, ang lagi ko lang ginagawa kapag ganitong wala akong pasok. Kalimitan lagi akong sabik eh. Sabik magbabad sa kama, sa higaan. May time naman na gusto ko laging gumagawa. Gusto ko maglinis ang buong tirahan ko. Pero like today, is parang napaka messy ng araw ko. Alam niyo yung feeling na gano'n, na parang ang dami kong iniisip, ang dami kong plano, ang dami kong gusto mangyari sa buhay ko. Pero ang nagiging epekto sa akin ganito, nagiging tamad ako. Gusto ko lang kumain. Talagang yung Sunday vibes na wala kang gustong gawin sa buhay mo, kundi talaga is mag-rest. But pero Sunday, talagang madalas nakakalimot din naman ako pag Sunday is Jesus Day. Ang nangyayari sa akin kasi nga wala nga ako sa Pilipinas, so hindi tayo nakakasimba. Ang ginagawa ko, nagmamasa ko pagising ko. Minsan may time kasi na every time nagigising ako, Sunday, manonood ako ng mass. Doon ako nakaka-relate kadalasan ng mga nangyayari sa buhay ko. Doon na-apply ko. Dito ako nagkakamali sa mga bagay na ganito. Ganun pala dapat. Nare-realize ko yung mga dapat kong ma-realize. At gumagaan ng pakiramdam ko pagka ganun yung lagi kong ginagawa. So, hinahanap-hanap ko siya pag Sunday. Pag hindi ako nakakapag-mass, feeling ko nagigilty ako kasi parang feeling ko responsibilidad ko yun bilang isang anak ni Lord. Bigla anak tayo. So, yun yung responsibilidad natin every Sunday. So, minsan, hindi ko siya nagagawa. Pero madalang lang naman yun. Kasi nga, nagigilty ako pag hindi ko ginagawa yun. Pero minsan, may time na talagang kahit gustuhin ko man pakinggan, hindi ko siya hindi ko siya maiintindihan, hindi ko siya ma-appreciate kasi yun nga, yung mood ko minsan dumarating ako sa mood na parang messy yung utak ko. So, sorry Lord sa mga ganong pagkakataon. Pero as long as kaya at talagang nasa puso at isip ko talaga na kailangan every Sunday, kahit hindi ako makapagpunta ng church, kahit pa paano makinig ako ng mga ilang pagbasa ng mga sermon ng pare. So, ganon guys. Doon ako kumuhugot ng mga lakas, strength ko para magpatuloy ako dito sa ibang bansa. And yun, lalo na pag may mga mabibigat akong intindihin, lagi kong hinahanap-hanap yung makinig ng sermon ng pare, lalo na yung mga bagay na nakaka-relate ako. Yun, every Sunday ganyan. Then magko-coffee shop. After coffee shop, naman ako ng every week na groceries. Doon, umaano lang yung buong linggo ko sa ganoon. Minsan ganito, yan, nakahiga lang ako, mag-iisip lang ako ng mga bagay-bagay na masarap sa pakiramdam. Tapos yun, phone calls sa Pilipinas, kadalasan ganon yung
nagiging bonding at nagiging routine ko every Sunday. So kayo guys, ano yung mga Sunday vibes ninyo? And paki-share naman din sa akin. So guys, anyway, I am Gwen at bago lang din ako sa mundo ng YouTube. Actually noon pa na marami akong mga accounts na nagawa, pero hindi ko alam kung ano yung mga contents na pwede kong ma-share. Yung pwede akong makarelate yung ibang tao sa akin. Well, ngayon nagtatry lang naman ako na baka sakali na maging success na hindi naman sa point na na kumita agad or something like that. Parang gusto ko lang siyang maging makasama dun sa mga routine ko, kasi gusto ko something new sa buhay ko. Kasi before kasi parang sama sa barkada, wala akong ginagawa, ay naiisip meron akong free time, laging barkada sa labas. Parang syempre tumatanda na tayo, mas gusto natin yung bago na mas babagay na at sasakto dun sa ating sa ating edad, mga ganoon ba. Kasi naisip ko na rin, hindi na rin ako para dun sa mga bagay na mga iniwanan ko na before. And nai-stress ako din sa mga dating nakaraan kong mga routine. So from now on, gusto ko talagang mabago yung cycle ng aking ginagalawan dito. Well, dito ako sa Japan and I am enjoying myself, sarili kong mundo. Wala akong friends almost dito, pero I enjoy myself lang. Ayun, kasama ko asawa ko, then umiikot lang yung mundo ko dito. So happy ako doon, iwas toxic, iwas sa kung ano-ano pa man, and feeling ko yun yung mas nararapat sa akin. And by the kasama si Lord every day. Ewan ko bakit ba ako naging ganito yung point of view ko. Siguro nga dahil tumatanda na tayo guys. So mga sana dumating yung time na makarelate or makagawa ko ng mga video na pwedeng makarelate sa ibang tao. Katulad ko, nandito sa Japan na nawawala na rin ng pag-asa na parang gusto mag-give up dahil wala namang magandang nangyayari, or parang ang liit-liit ng mundo mo dito kaysa doon sa Pilipinas. Yung mga dalawang isip dyan na ano ba yung dapat nilang gawin, uuwi or mag-i-stay dahil sa pamilya. Na ako ang buhay ko ay nakahiwalay din ako sa aking mga anak. But kahit gustuhin ko umuwi ng Pilipinas, hindi ko alam kung handa na ba ako talaga na mag-stay doon for good. Dahil ang buhay ko dito, ang mundo ko dito sa Japan is talagang maliit lang. And sa iba, ewan ko kung normal ba katulad ko na talagang namumuhay lang mag-isa, no friends. Totally wala. Meron akong mga ilan pero hindi ko na rin masyadong nakakasama. But all in all, okay ako, mag-isa ako. And sa Pilipinas naman may mga friends, and okay na ako doon. And doon ako parang mas napalagay, mas gumaan yung mundo ko, mas nai-enjoy ka siya. So yun guys. So sana sa susunod na video ko makagawa ako ng ilang video na makarelate kayo sa akin, and
hope you guys sana pag napanood nyo to, kahit maliit na pabor lang, likes, para din naman sa mga susunod na video ko, magkaroon ako ng pagkakataon na makaisip pa ng ibang pwede kong maging content na makarelate kayo. So guys, sana masuportahan nyo ako. So yan lang guys, bye bye, sayonara.